Nang papasok na sana sila dito ay may kung sino naman ang tumawag at pinahinto sila dahilan mapalingon ang ating bida. Nang makita ay ito nga si Zhang Jin at tinawag na isa lamang hamak na disipulo ang ating bida, sino ang nagpahintulot dito na pumunta rito. Naiinis niya rin na naiisip na kung paano hinahawakan ni Steward Huang ang mga bagay-bagay ilang araw na at buhay pa rin si Ren Xing. Sinagot ito ni Zir at kanyang sinabi na inanyayahan niya si Mr. Ren na pumunta rito at kung may problema ba ito doon. Tumugon nito sa kanya na hindi nakakagulat na maayos lang siya nitong mga nakaraang araw, lumalabas na naging isang pretty boy siya at nakahanap ng taga-suporta na si Jiang Zir. Gayunpaman daw ininsulto ni Ren Xing ang kanyang pamilyang Zhang at hindi ito kayang protektahan ni Zir. Sinagot siya ni Zir na huwag daw siyang magsalita ng ganyan dahil kung maglakas loob pa itong maging walang galang maniwala ito sa hindi, sasampalin niya ang mukha nito hanggang mamaga ito. Tumugon nito at natawa niyang sinabi na galing ka sa isang humihinang pamilya ng Human Emperor at paano ka naglakas loob na maging matigas sa akin. Gayong isa lamang itong basurang si Ren Xing, tanong niya na anong magagawa mo rito at kung may lakas ka ng loob. Dahil dito ay nagalit si Zir at bigla na lamang itong umatake gamit ang kanyang ice physique at hindi naman ito inaasahan ni Zhang Jin dahil seryoso talaga si Zir, ngunit nang sabayan niya ito ay huli na gayong tumama na sa kanyang ang palad ni Zir sa kanyang mukha. At tumilapon dito ang kanyang katawan. Nang makita nila ito ay tulad daw ng inaasahan, si Jiang Zir ay tunay na numero 1 sa mga elite disciples at hindi siya matutumbasan ni Zhang Jin. Naisaad din ng kanyang kasama na si Jiang Zir at Zhang Jin ba ay parehong narito upang makipagkompetensya para sa posisyon ng core disciple sa pagkakataong ito. Dito ay sinabi ni Zhang Jin at ang lakas naman daw ng loob ni Zir na gawin niya iyon. Ngunit mabilis ulit na naman umatake si Zir dahil sinabi niyang sasampalin niya ang mukha nito hanggang sa mamaga. Gayunpaman napatigil dito si Zir nang may isang atake na lang ang bumagsak sa kanyang harapan dahilan na mapaiwas siya at umatras pabalik. At ang may gawa na iyon ang lalaking ito na may innate eye na si Zhang Zuan. Nang makita ay ikinabigla ito ni Zir gayong nakilala niya si Zhang Zuan na may innate eye. At ikinatuwa rin naman ito dito ni Zhang Jin nang dumating si Zhang Zuan, ngunit sinabihan lang siya nito na walang silbi. Hindi mo kayang talunin kahit isang babae at narinig niya raw pinatay si Zhang Tai. Ipinaalam ni Zhang Jin kay Zhang Zuan na pinatay ng lalaking iyon si Zhang Tai at ngayon nakahanap siya ng taga-suporta na si Zir. Nang marinig ay nagpakawala ito ng killing intent at sinabihan niya si Ren Xing na lumapit sa kanya at tanggapin ang kanyang kamatayan ngayon. Maaari niya itong bigyan ng komportableng paraan para mamatay at kung hindi dadalhin niya ito sa likod bundok, kukunin nito ang kaluluwa at pahihirapan. Subalit sinagot lang ito ni Ren Xing na tanga. Dahilan na magalit dito si Zhang Zuan at tinanong niya na kung ano ang sinabi ni Ren Xing. Tumugon naman itong si Zhang Jin at kanyang sinabi na tinawag daw itong tanga ni Ren Xing. Upang na magalit ito sa kanya at sinampal siya nito gayong hindi niya raw kailangan ang sagot nito dahil narinig niya naman ang sinabi ni Ren Xing. Nagsaad si Zhang Zuan na isa lamang itong hamak na disciple at kung sa tingin nito ay hindi niya ito papatayin dahil sa mga patakaran ng sekta, nagkakamali daw ito. Dagdag niya pa kung papatayin niya ito ang sekta ay magpaparusa lamang sa kanya ng 1 buwang pagkakakulong at wala ng anumang malaking parusa. Nang makita nila ito ay nasabi nilang napakalakas anong uri ng konstitusyon. Mayroon si Zhang Zuan. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay labis na condensed at ito ay tiyak na isang king body at nagising na ang kanyang mga banal na kakayahan. Sa nakita ni Zir ay nasabi niya sa kanyang sarili kapag ginamit niya ang kanyang mga banal na kakayahan, nakakatakot ang kanyang lakas sa labanan. Pinakamataas na antas ng body refinement kasama ang king body at mga banal na kakayahan, nakakatakot nga ang kanyang lakas. Sa ilalim ng presyon na ito hindi ko kayang makatagal ng isang galaw. Dito ay nagsalita itong si Ren Xing dahil kung patuloy na magiging hanggal ang pamilyang Zhang hindi na kailangan pang umiral. Dahilan na gumawa na ng paggalaw dito si Zhang Zuan at sinabi niyang naglakas loob ka pa ring maging walang galang, papatayin kita. Gayunpaman ay tumugon dito si Zir na ang lakas naman ng loob nito na pagsalitaan nito si Mr. Ren at mabilis din siyang nangcast ng kanyang ice physique. Napasigaw si Zhang Zuan at tinanong si Zir na kung naghahanap ka rin ba ng kamatayan dahil ibibigay ko sa iyo ang iyong kagustuhan. Ngunit labis naman dito ang pagkabahala ni Zir dahil ang kanyang special body ay hindi pa nagising ang kanyang mga banal na kakayahan at hindi niya ito kayang harangan ang atake ni Zhang Zuan.
At sa sandaling ito ay isang boses ang nagsalita at pinatigil sila at isang liwanag rin ang bumalot sa katawan ni Zir at mabilis itong hinayla palayo. Nang lingunin ito ni Zir ay doon niya lang nalaman na ang dumating ay ang kanyang master at tinanong, "Master, bakit ka narito?" Tumugon ito sa kanya dahil kung hindi siya dumating malubha na itong nasugatan kanina. At sinabihan si Zhang Zuan, "Naglakas loob kang saktan ang aking disipulo, pagod ka na bang mabuhay?" Isang paggalang muna ang ginawa ni Zhang Zuan at tumugon na hindi niya tinatarget si Zir, "Napilitan lang akong lumaban sa kanya dahil pinipilit niyang protektahan ang isang hamak na disipulo." Nang marinig ay napalingon ito kay Zir dahil inutusan niya itong tuklasin ang Shenki Pavilion at tanong niya, "Bakit mo pinuprotektahan ang isang hamak na disipulo?" Ipinaliwanag ni Zir sa kanya na ito si Renshing, "Tinulungan niya ako dati." Nang marinig ang pangalan ni Renshing, dito niya lang napagtanto na ito ang taong ginagalit ang Vice Sect Leader at nagmalaki na magiging Chief Heavenly Officer sa loob ng isang buwan at narinig niya na ang tungkol sa taong ito. Nagsalita dito si Zir at kung maaari bang tulungan niya si Renshing, ngunit kaagad lang din siyang sinagot nito na hindi. "Hindi ako nakikialam sa mga internal na alitan ng sekta," at inutusan si Zir na mula ngayon lumayo ka kay Renshing at mag-focus sa pagtuklas ng Shenki Pavilion. Magpapaliwanag pa sana dito si Zir ngunit pinahinto na ito ng kanyang master at kanyang sinabi na pumasok na ito ngayon sa Shenki Pavilion. Kaya't wala na lamang magawa dito si Zir kundi sumunod at naglakad na papasok sa Shenki Pavilion. Sinabi ng second elder sa ating bida na wala akong pakialam kung paano mo nakilala si Zir dati dahil isa ka na ngayong hamak na disipulo at nakuha mo ang atensyon ng maraming tao. Si Zir ay may malalim na profound eyes body, mahusay na pag-unawa at mahusay na kakayahan, wala siyang limitasyon sa hinaharap. Hindi mo siya magagamit upang makamit ang iyong mga layunin. Kalmado naman siyang sinagot ni Renshing na masyado kang nag-iisip. Anong walang limitasyong hinaharap ang maaaring magkaroon ng isang ordinaryong special body? Bukod pa rito, hindi ako ang gumagamit kay Zir para makamit ang isang layunin kundi ang koneksyon niya sa akin ay isang malaking pagkakataon para sa kanya. Gusto mo pa talagang sirain ito para sa kanya? Upang na mapasigaw ang second elder na ano ang sinabi mo. Nagpahayag naman dito si Zhang Zuan dahil ang lalaking ito ay isang mayabang na bata na hindi alam ang kanyang lugar at siya na raw ang bahala dito. Ngunit nagalit lang ito sa kanya gayong wala daw itong pakialam sa mga bagay na ito. Sa kanyang isipan hindi nakakagulat na labis na ikinagalit ni Vice Sect Leader Guo si Renshing kaya hindi siya makapag-concentrate sa paglilinang ng 3 araw at talagang marunong siyang magpagalit ng tao. Dahil dito ay napagpasyahan na lang din nila Zhang Zuan na pumasok na rin. Naitanong naman ni Zhang Jin kay Ningzhou na kung bakit pa ito nakatayo at sa ngayon ay papasok na sila. Tumugon nito na sa tingin niya hindi na siya papasok at sa kanyang isipan kung papasok si Renshing sa pagkakataong ito hindi niya alam kung makakalabas pa siya ng buhay. Sa kanilang tuwa ay nasabi nilang sa pamumuno ni Senior Brother Zhang Zuan at Senior Sister Zir hindi dapat masyadong delikado ito. Dugtong pa ng isa, pumasok na tayo at sumama sa kasiyahan gayong baka makatuklas pa sila ng isang malaking pagkakataon. At sa ngayon ay nakapasok na rin dito si Renshing sa kanyang isipan nang itayo ang Shenki Pavilion noon sumisimbolo ito sa simula ng isang maunlad na panahon at kapayapaan. Hindi inaasahan may naging traidor at ang dakilang proyekto ay naiwan na hindi natapos at ang Shenki Pavilion ay hindi kailanman nagamit at sa halip ay naging isang liblib na tirahan ng mga demonyo at multo. Dumating naman dito si Zir at kanyang ipinaalam na tiningnan niya ang sa loob ngunit walang kakaiba, tanong niya nasaan ang mga multo. At sa di niya alam itinuro ito ni Renshing na mayroong multo at nasa likod mo mismo ito. Upang namatarante ito gayong wala naman siyang nakikita. Dito ay mabilis na kumilos ang multo at isang atake rin ang inihanda ni Renshing. Nang tumama ay sumabog ito dahilan na mapatingin si Zir sa kanyang likod at tuluyan naglaho. At kasabay naman nito ang pagdating ng grupo ni Zhang Zuan at inutusan ang lahat na halugugan ng Shenki Pavilion at huwag palampasin ang bawat sulok. At dito sinabihan ni Zhang Jin si Renshing na ang lugar na ito ay pinagmumultuhan at ang pagkamatay ng mga tao dito ay karaniwan. Tanong niya, takot ka na ba? Sinang-ayunan naman ni Renshing ang kanyang sinabi na tama ito at sa ngayon ay nasa likod niya ito. Hindi ito pinaniwalaan ni Zhang Jin at tanong niya, sinusubukan mo akong takutin sa ganoong kakamo na trick, sa tingin mo ba ay maniniwala ako dito? Pagkatapos ay mabilis na umatake ang multo sa kanyang likod at pinaluputan ang kanyang leeg.
Upang na mapasabi na lamang si Zir na hindi nagsisinungaling si Mr. Ren may multo nga. Dito ay napasigaw si Zhang Jin at nagmamakaawa ito kay Zhang Zuan na tulungan daw siya nito. Ngunit dahil sa hindi ito nakikita ni Zhang Zuan ay napatanong siya na kung ano ang nangyayari. Dahil doon ay kumuha ito ng talisman at isang talisman na kayang ipakita ang mga nagtatago sa paligid at mabilis niyang itong itinapon sa kinaroroonan ni Zhang Jin. Pagkatapos ay lumiwanag ang bagay na ito at kasabay na ipinakita ang nagtatago na multo sa likod ni Zhang Jin at tuluyan naglaho kasabay rin ang pagkalaya ni Zhang Jin. Sa kanyang pagtayo ay napatanong siya kay Zhang Zuan na kung bakit may ganitong uri ng bagay sa Shenki Pavilion. Hindi ito nakikita at hindi mahawakan at muntik na siyang mamatay dito. Sinabi ni Zhang Zuan na sa kabutihang palad determinado akong magtagumpay sa pagkakataong ito at dumating ako na lubos na handa. Humingi ako kay Senior Brother Yang Wandi ng ilang evil suppressing talisman dahil kung hindi napakahirap sanang harapin ang mga masasamang espiritu. Matapos ang mga kaganapan na iyon at dito ay may nakita ang ating bida at ayon sa kanya ang impormasyong nakatala sa mga kawayan na ito ay limitado, ngunit pinahintulutan ako nitong maunawaan na matapos akong matulog. Maraming paksayo ng mga traidor ang lumitaw sa human continent na nagpapahirap sa mga bayani ng lahi ng tao. Ang mga asong ito, oras na para sa pagtutuos. At may isang napansin din siya na isa pang sleep. Habang nakikita nila ang ating bida ay tinanong ni Zhang Jin si Zhang Zuan na kung tingin ba nito ay gusto rin ni Ren Xing mahanap ang numerolohiya o sining ng emperador mula sa mga kawayan na ito. At kung nanganarap ba ito dahil ang mga kawayan na ito ay sinuri na ng hindi mabilang na beses. Samantala nang makita ng ating bida ang sleep na iyon ay kaagad niya itong kinuha ngunit bigla na lamang itong lumutang at naglabas ng liwanag. Nang makita ito ni Zhang Zuan ay nagulantang ito gayong kaagad niyang napagtanto na kung ano ang nakita ni Ren Xing. Sa harapan ni Ren Xing naglabas ito ng napakalakas na enerhiya ang sleep na binabalot ang buong silid. Kaya't nasabi dito ni Zhang Jin na ito ang Golden Legend ang tanging isang sining ng emperador. Sa gulat rin ni Zhang Zuan ay napatanong siya na kung paano ito posible. Paano niya basta na lang pinulot ang isang bagay at nakahanap ng sining ng emperador? Hindi ba't lahat ng sleep doon ay ginalugad na ng husto? Kinuha at binasa ito ni Ren Xing ngunit labis naman ang kanyang pagkadismaya gayong isa lamang itong mababang sining at walang kwenta. Kaagad din naman na inutusan nila Zhang Jin ang kanilang mga kasama na palibutan si Ren Xing at kunin ang sining ng emperor. At lumapit dito si Zir na nakangiti gayong masaya siyang nahanap ni Mr. Ren ang singing ng Emperor. Sa paglapit naman nila Zhang Zuan ay sinabi niyang ibigay ni Ren Xing ang kanyang hawak sa kanya. Ngunit dahil nga sa walang silbi ito sa ating bida ay ibinigay niya ito kay Zir at nagpatuloy na naglakad. Nalabis namang ikinagulat ng dalawang gayong para sa kanila isa na itong pinakamahalagang kayamanan na matatagpuan dito. Dito ay napabulong si Zir sa ating bida dahil sa pagkakaalam niya ay natakot ito sa grupo ni Zhang Zuan kaya't sinabi niyang naiintindihan niya ang kalagayan nito at siya muna ang maghahawak nito pagkatapos ay ibibigay niya ito sa kanya kapag nakalabas na sila. Tumugon ito sa kanya na huwag na nang ibalik ito isa lamang itong mababang sining. Upang magulat na lamang dito si Zir at hindi makapaniwala. Habang sa likod naman nito ay nanginginig na sa galit si Zhang Zuan dahil hindi nila kayang kalabanin si Zir kaya ibinigay niya ang gintong slip kay Zhang Zir para ingatan. Tulad ng inaasahan wala siyang silbi na umaasa lang sa mga babae. Sa gilid ay napatanong si Zhang Jin sa kanya na kung dapat ba nilang patayin muna ang taong ito. Isa namang kasamahan ni Zhang Zuan na napasigaw at sinabing nakahanap sila ng salamin. At dito ay sinagot ni Zhang Zuan ang sinabi ni Zhang Jin na huwag silang magmadali at tingnan na lang muna nila ang salamin. Sa kanilang paglapit ay isang babae ang makikita nito at ayon sa kasamahan ni Zhang Zuan nakakaiba ang salamin na ito. Sinabi ni Zhang Zuan na gusto silang tuksuhin ng masamang espiritong ito ng kagandahan at mukhang minamaliit niya tayo. Dagdag niya pa basagin ito dahil gusto kong makita kung ano ang kaya nitong gawin. Napatanong naman dito si Zir sa ating bida na kung ano ang nangyayari sa salamin na ito. Tumugon nito sa kanya na iyan ang Sumero Realm at hindi ito maaaring sirain dahil kung hindi magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Nang marinig ito ni Zhang Zuan ay napasabi ito na kalokohan ano ang alam mo at babasagin ko ito.
Nang lalapit naman sana dito si Zir ay sinabihan siya ng ating bida na lumayo ito mula sa kanila dahil kapag tinamaan sila ng kidlat maaari itong madamay. Dito ay walang pag-atubili itong sinira ni Zhang Zuan at nang mawasak nito natatawa niya pang sinabi na walang namang nangyari sinabi niya rin alam niyang nagsisinungaling lang si Ren Xing. Ngunit tulad nga ng sinabi ng ating bida ay isang kidlat ang bumulusok na tumama sa kanya. Kaya't hindi makapaniwala ang mga ito at napasabi na may kidlat nga. Dahil doon ay nag-uunahan na nagsitakbuhan ang mga ito gayunpaman bawat isa sa kanila ay hinahabol pa din ng kidlat. At dito ay lumabas ang babaeng nasa loob ng salamin na tumatawa at sinasabing mamatay kayong lahat na mga cultivator. Ngunit natigilan ito sa kanyang pagtawa nang mapansin sa gilid si Ren Xing kaya't nagtataka siya na kung bakit mayroon pa ring dalawa na nakatakas. Sumugod ito dahil kung gayon daw personal niyang sisipsipin ang kanilang dugo hanggang mamatay ang mga ito sabay tawa. Naghahanda si Zir at sinabi niyang huwag kang masyadong mapangahas. Gayunpaman bigla lang itong tumagos sa kay Zir na kanyang pinagtataka na kung bakit hindi niya ito mahawakan. Sinagot niya si Zir at tumawa na siya ay isang ilusyon ng Sumeru Realm at hindi daw siya nito kayang hawakan ngunit kaya niya itong patayin. Sabay nito ay mabilis itong umatake kay Zir. Ngunit natigilan ito nang mapansin na kung bakit siya humihinto at nang kanyang makita ay, hawak lang naman ang kanyang paa ni Ren Xing. Dito ay sinabihan siya ni Ren Xing na buksan mo ang tarangkahan sa iyong lungga at ililigtas ko ang iyong buhay. Sa gulat ng babaeng ito ay hindi ito makapaniwala na kung papaano siya nahahawakan. Sinabihan siya muli ni Ren Xing na sagutin nito ang kanyang tanong. Ngunit parang hindi pa rin napagtanto ng babaeng ito na kung sino ang kanyang kaharap dahil basta na lamang siyang sumugod na papatayin niya raw si Ren Xing. Dahil sa hawak ni Ren Xing ang isa niyang paa ay hinambalos niya ito sa sahig dahilan na mapamura dito ang babae. Kaya't nakawala rin ito at mabilis na tumakbo at huwag daw isipin ito na napakahusay na nito dahil kung gusto niyang umalis hindi siya nito mapipigilan. At dahil sa nabuksan na ni Ren Xing ang Kunlun Acupoint sa kanyang paa ay ginamit niya ang bilis nito at naabutan ang babae kaya't labis ang kanyang pagtataka na kung bakit siya nalalamangan sa bilis. Sinabihan siya ni Ren Xing dahil hindi mo sasagutin ang tanong ko wala kang silbi sa akin. Ngunit tumugon lang ito sa kanya na huwag kang magyabang ako ay isang ilusyon ng Sumeru Realm hindi mo ako kayang patayin. Dito ay ginamit muli niya ang Seal of the Devil Suppression kaya't nang makita ito ng babae ay kaagad niya itong nakilala gayong ito lang naman ang maalamat na Seal of the Devil Suppression. Dahilan na mapasigaw na lamang ito at kanyang sinabi hindi ito palalampasan ng asawa niya. At bumagsak ang Seal of the Devil Suppression sa kanya at isang napakalakas na pagyanig ang naganap sa mismong lugar. Samantala sa nakaligtas na kasamahan nila Zhang Zuan ay nasabi ng isa pakiramdam niya raw ay sunog ang buong laman niya. At sa isipan ni Zir sa kabutihang palad buti na lang nakinig siya sa sinabi ni Mr. Ren na lumayo. Matapos sa pagkamatay ng babae ay lumabas dito ang tarangkahan at gamit ang lakas ng isang paa ni Ren Xing ay itinadyak niya ito at binanggit ang salitang open. Sa pagbukas nito ay lumapit dito si Zir at napatanong na kung ano ito. Ipinaalam ni Ren Xing sa kanya na ito ang lungga kung saan nagtatago ang mga masasamang espiritu at gayon din ang lokasyon ng Sumeru Realm. Sa kanyang isipan hindi ko inaasahan na makahanap ng hindi inaasahang pakinabang sa Shenki Pavilion sa pagkakataong ito. At kasabay nito ang pagpasok niya sa tarangkahan habang sinabi ni Zir na hintayin siya nito. Nang makita naman iyon ng dalawa ay napatanong dito si Zhang Jin kay Zhang Zuan na kung papasok ba sila. Tumugon nito sa kanya na papasok sila gayong ang sining ng emperador ay nasa kanilang mga kamay pa rin. Sa kanilang pagpasok sa loob ay isang kuweba ang makikita habang may isa namang matanda doon na nakaupo. Dito ay nagsaad si Zir na kung hindi siya nagkakamali ito ang matagal nang nawawalang sect leader ng kanilang superior abstruse sect katanungan niya rin na kung paano siya napunta rito. Gamit ang innate eye ni Zhang Zuan ay inactivate niya ito gayong tingnan daw nila kung totoo o peke ito. Hindi na rin ito nagtagal dahil kinumpirma ito ng innate eye ni Zhang Zuan at sa kanyang nakikita ay ito nga ang tunay ng sect leader ng superior abstruse sect. Sa gulat niya ay sinabi niyang ito ang sect leader na nawala 20 taon na ang nakakaraan. Nagsalita ito at hindi niya raw inaasahan na matapos ang maraming taon kinikilala pa rin siya ng mga batang disipulo. At sinang-ayunan niya ang sinabi ni Zhang Zuan na siya nga ang kasalukuyang sect leader ng superior abstruse sect.
Dahil doon ay nagsabay-sabay ang mga itong nagsigalang sa sect leader. Ngunit nang makita niya sina Renshing na hindi man lang yumuyuko sa kanya at tinanong niya ang mga ito na kung paano naman kayong dalawa. Sa takot ni Zir ay kaagad itong sumunod ngunit kaagad rin siyang hinayla ni Renshing. Patayo, at sinabi niyang hindi na kailangang yumukod na ipinagtataka naman dito ni Zir na kung ano ang ibig nitong sabihin. Sinagot ito ni Renshing na siya ay isang impostor lamang. Nang marinig ito ni Zhang Zuan ay nagalit ito at tinanong si Renshing na kung sino ito para husgahan kung totoo o peke ang sect leader gayong taglay niya ang innate eye. Na-check niya na ito at maaari kong sabihin sa iyo ng malinaw na ito ang sect leader. Nagsaad ang sect leader na maraming taon na ang lumipas at naiintindihan niya na may ilang nagdududa sa kanya at kasabay nito ay ipinakita niya ang 5-colored divine lotus. Tuwang-tuwa naman dito si Zhang Jin dahil ito daw ang 5-colored divine lotus ang isang banal na kakayahan na tanging ang sect leader lang ang makakagawa at siya nga talaga ang sect leader. Habang sa isipan naman ni Zhang Zuan ang paghahanap sa sect leader ay tiyak na isang malaking merit para sa kanya. Nagsaad muli ang sect leader dahil nakapasok kayo sa lugar na ito kayo ay mga taong may malaking kapalaran at ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang isang sining ng emperador sa bawat isa sa inyo. Tumugon ang lahat na salamat sect leader gayong maaari talaga silang matuto ng isang sining ng emperador. Dahil isa lamang itong panlilinlang ay tumalikod na dito si Renshing at sinabihan si Zir na umalis na sila dito.